Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we proceed with our conversation for today, let us just honor our subscribers. They are now 5,000, almost 5,040. Okay, let me check. Yeah, they are almost 5,047 to be exact. Now, I just want to honor you guys. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this channel. I just want to give shout out to our international subscribers as well, especially to the our subscribers from the United States of America, Canada, United Kingdom, Spain, and Middle Eastern countries, European countries, and North American countries. And of course, to our kababayans, thank you so much for supporting our channel. All right, so ang discussion natin today ay with regards to the yung ano natin, no? Yung meron tayo nabasa kasi kanina na nagsalita na po si Pangulong BBM Bongbong Marcos kung doon po sa alleged no yung parang hidwaan nila. Hindi man alleged pero yung perceived no perceived na hidwaan nila ng Uniteam no. Yan, dininay naman niya, ang sinabi niya ay talagang lumalakas pa daw ang Uniteam. Okay, syempre nga po naman no, hindi naman po niya aaminin no na may crack na or may lamat na ang samahan nila ng mga major players ng unit team. Okay? So pero kung mapapansin niyo po no kung mag-a-analyze naman po kayo talaga ay baka meron nga no baka meron nga dahil po no yung mga original appointees niya po nung 2022 ay wala na, halos wala na po sa pinapangunahan po ni dating Executive Secretary Rodriguez. Siyempre po lahat po ng inappointaran or um, um, nirecommend ni Rodriguez at that time ay halos wala na rin po. No? Ayan. So isa po 'yon. Okay? Tapos yung ano po, yung pamangkin po yata ni Bongbong Marcos, no? At saka asawa, no, si Tony Gonzaga. All right? Tony Gonzaga ay wala na rin po, no? Something like that. Okay? Tapos yung mga dating Pangulong Duterte, 'di ba? Ang malaking bagay din po 'yon kahit na hindi direkta na sinuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos ay malaking bagay 'yon na mawawala siya doon sa kumbaga parang inner circle nila, no? Kasi lumalabas na nagsasalita na po si dating Pangulong Duterte against no sa pinsan ni Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez at saka in a way tinatawag na nga po niyang Marcos na lang, no? Marcos si Pangulong Bongbong Marcos. Isa po 'yon. Okay, so siyempre po yung kay Vice President no Sara Duterte, pinopormahan na po siya ng mga malapit po kay Pangulong Bongbong Marcos no. In a way, indirectly sinasabi pwedeng ma-impeach, etc. no. Pero dinideny naman po ng speaker 'yon, no. Pero syempre hindi naman po natin alam ang politika, hindi naman po nila lahat pinasabi sa publiko, no. So parang dinadamage control lang nila. All right? Oh, okay, marami pa pong iba no, yung pag-alis po no kay Gloria Macapagal-Arroyo at saka kay Ungab ba 'yon, yung representative ng Davao City no, yung mga 'yon no. Tapos yung mga ibang vloggers din po no, yung mga ibang vloggers na talagang sumuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos at saka Uniteam ay wala na rin po. Excuse me po, ay wala na rin. So kumbaga ay baka nga excuse me, baka nga may problema talaga sa Uniteam. Pero as expected po, hindi po yan sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ay nagkakaproblema nga po. Dahil pag inamin niya po yan ay talagang masasabi po ng tao ay baka nga may problema ang gobyerno. Baka nga po nagsisisi yung ibang tao na binoto siya at saka niluklok silang dalawa ni Sara Duterte. Baka nga po nagsisisi yung iba na na dapat tumakbo na lang po bilang Pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte at that time, no? Para mai-test lang nila. Pero anyhow, dapat po meron din pong utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte dahil po nga ano naman no, um
Si Sara Duterte po ay nag-concede para lang mano siya, no? Excuse me po, ma-concede para lang makatakbo si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ang katotohanan doon. Kayo po kaibigan, kayo, ano pong ano nyo, ano pong take nyo dito, no? Um, Sangayon po ba kayo na may crack na or may lamat na sa unity team, lalong-lalo na sa mga major players na nakita natin during the election of 2022. Kung kayo guys, no? I really appreciate your all your comments, and then all your comments are welcome here, no? Negative, positive. Huwag lang tayo magmumurahan, no? Iwasan din po natin makasakit sa kapwa-tao natin. Hindi ibig sabihin na against ako sa opinion nyo ay mali ako. Something like that. Hindi huwag po ganon. Ah, Kaya po natalo ang dilawan ng pinklawan, no? Kasi ganyan po ang pag-uugali nila, no? Okay, meron po akong alam diyan, no, sa bandang isang syudad, no, um, um, dito sa dito sa Metro Manila, no, ganun po ang ano, kung against ka sa kanila, mali ka. Hindi po tama 'yon, no? Ano 'yan? Pinklawan, dilawan. Kung ano siguro successful sila na makatakbo sa local, nananalo sila kasi ano nga sila, no, gwapo, no, mga something like that, no? Pero believe me, no, pag tumakbo na sila sa national ay matatalo na po 'yan dahil hindi po ganyan ang dapat na politika sa ating bansa, no? Dapat ano tayo, no, ina-accept po natin lahat ang kahinaan, kalakasan ng bawat isa. Hindi ibig sabihin sumasang-ayon tayo, hindi sa atin sumasang-ayon, mali na sila, no? Ano naman, we should agree that um, um, everything, we should agree na we can be able to disagree, no? Parang ganon. Hindi yan exact na, no? Pero, yun. Okay? So yun, guys, thank you so much, and hopefully, no, you subscribe to our channel, watch our videos, and ads also without skipping it, huh? And believe me, these ads would really maintain and sustain our channel. Until then po, until then, thank you so much, and God bless you all. Bye-bye po.